So ayun, welcome back again guys. At ito ang inyong mananahi, si Samut Sari ni Becca. So in today's video, ang gagawin naman natin ngayon ay hindi muna trapal. So ito isisingit lang natin to sa gawa natin kasi ito po ay patahi ng aking hipag. Ayan, school uniform po ito para sa kanyang anak. So sa pamangkin ng aking asawa. So ang gagawin natin ngayon ay palda. So ayan, kailangan natin yan. So, ayun, ang sukat ng baywang na pinapatahi sa akin ay nasa 28 inches. So, bali 27 and a half siya. Pero, nag-adjust ako ng 28 and a half or 1 inch. Kasi, syempre, pagka medyo tumaba o nagkalaman, at least ma-adjust. So, yung dun naman sa sarahan naman, sa may zipper, ma-adjust din naman yon. So, naglagay rin ako ng allowance doon. So, makikita nyo yun mamaya, ipapakita ko sa inyo. So, this time, dahil since 28 and a half, yung gagawin kong palda, so, ang sukat na aking ginawa ay ito, sample lang to, no? Pero hindi yan ang pinakasukat niya talaga. So, ipapakita ko sa inyo yung nagawa ko na nasukat ko na. So, ayan, ito, nakaabang na siya sa gagawin kong palda. Bali, lalagyan ko na rin siya ng pleats. Ayan. So, ito, ayan, ang haba niya ay 45. So, 45 inches yan. So, dalawa yan na gagawin nyo dahil ito ay, kung makikita nyo, dalawa yan. Isa, dalawa. So, dalawang 45. So, ang gagawin nyo lang sa pagpiplits nito ay kung sanay na kayo, syempre, itatansya-tansyahin nyo na lang yan kasi makikita nyo naman yung lapad niya. So, kung hindi, kailangan susukatin ninyo. So, ayun, nakikita nyo na ang sukat ko sa kada pleats niya ay 2 and a half inches. So, depende rin yun sa inyo kung gaano kalalapad yung pleats na gagawin ninyo. So, ako, ang ginamit ko ay 2 and a half. Kasi, kung 2 inches yan, medyo maninipis na yung, kumbaga, medyo narrow na yung mga pleats. So, yan, sa akin, yan ang ginawa ko. So, 2 and a half. So, ayan, nakikita niyo. Yan ang ginawa ko ngayon. Ayan, nakikita nyo, may isa at may isa pa. So, may nakikita kayong nakadugsong. Ito yung pinaka-packet niya. So, ayan. So, ayan. Sa pagpiplits naman, ganyan lang. So, pagpapatungin nyo lang yan. Ayan. Tapos, susukat lang kayo. And then, magmula dito, gagawa ulit kayo ng isang ganito na naman para dire-diretso yun. So, ang kalalabasan niya is, so, ayan, nilagyan ko lang siya ng pin para stable lang siya dyan. So, sa mga baguhan, ganito na lang yung gawin ninyo. So, sa mga shepherd, sa mga expert na sa pananahe, hindi na nila yan nilalagyan ng ganyan kasi tinatansya na lang rin nila yan. Pero, of course, mas maganda yung nasusukat nyo. So, ayan, susukatin natin ulit sa 2 and a half. Tapos, damputin nyo lang yan. Tapos, ayan. Ganun lang ulit. So, ayan. Ganun lang. Tapos, sukatin nyo ulit to. Kapag natansya nyo na, dito nyo ulit yan dadamputin. Sample lang yon. Tapos, yan, oh. Ayun na siya. So, makikita ninyo, ayan. May pleats na siya. So, ganun lang. So, kapag ka ganun, tapos nyo na nalagyan ng pleats, ayan, mag-iwan lang kayo dito sa dulo ng pagdudugsungan ng zipper at saka ng, ng bulsa. So, ayan. Tatahiin nyo na siya. Magdudugsong-dugsong na yan. Bali, dalawang ganito ang gagawin ninyo. So, sa pagtahi naman ng bulsa,
Ayan, nakikita nyo, no? Hindi pa yan nakadugsong yan, ha? Hindi pa nakadugsong yan. So, sa pagtahi ng bulsa, ang gagawin nyo lang is, puputo lang kayo ng, depende sa size na gusto nyo ng bulsa. Pero sa akin kasi, ito okay na to. So ayan, pumuto lang ako ng 8 inches ang haba. Kabilaan yan. So, 8, bali 16 na haba. Ayan. Tapos, ang lapad niya ay, ayan, 7.5. Ayan, 7.5 yung lapad niya. So, kung gusto nyo mas, ano lang dyan, maliit-liit lang niya, pwede ring 6. Ayan, 6. Ako ginawa kong 7. So, ano, kasi magtatahi pa rin naman tayo dyan. May seam allowance pa rin naman yan. So, ayan. Tapos, gugupitin nyo lang siya. So, ayan. Kung mahaba to, halimbawa kung mahaba yan, halimbawa ganyan. Halimbawa, ganyan kahaba yung, ano nyo. Halimbawa lang naman, kasi medyo maikli na to, no? Hindi na siya advisable para sa bulsa. Yung ganito yung haba. Ang gagawin nyo, gugupitan nyo lang yan ng pa-islant. Ayan, gugupitan nyo lang siya ng pa-islant. Parang ganito. Ayan. Magmula dun sa dulo, tatabasin nyo lang siya ng islant lang. So, dito sa ginawa ko, ayan, ayan, from 8 inches, dito, magmula doon hanggang dito, 8 inches. Dito naman sa ibaba niya is 4. Ayan, may 4 inches lang. So, i-slant nyo lang yung ang tabas nyo. I-slant nyo lang yan. Naka-slant kasi yan. Ayan. Naka-slant yan. So, i-slant nyo lang. Kasi, syempre, bulsa yan eh. Hindi pwedeng pantay yan na parehong 8 inches. Hindi pwede. Kailangan, 8 dito. Ito, sa akin, ang ginawa ko is 4 para medyo malalim-lalim. So, kung gusto nyo pa ng mas malalim pa dyan, pwede nyo gawing 5 inches. Depende na sa inyo. So, ito, ang ginawa ko, ayan. Tinabas ko lang siya ng slant. Chamfered para pababa siya. Ganun naman talaga. So, ayan. Tapos, dinugsong ko siya. Ayan, tinahi ko siya. So, ito yung sa loob ng palda. So, yung sa labas, ito na, yung dugsong niya na dito. Ayan. Yan, kung makikita nyo. Yan, dugsong na yan. Yan na yun. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya pagdudugsungin. Para at least may idea kayo kung paano ko nagawa yung bulsa. So, ayun, naglalagay naman tayo ng zipper. Ang zipper naman ay inilalagay yan dito. So, yung pinagdugsungan nyo, ilalapat nyo yan. So, ako nilagay ko para hindi lang siya lumikot. Naglagay ako ng double adhesive. Nipisan nyo lang. Yung manipis na manipis lang. Ayan, nakita nyo may ginunting ako. Nipisan nyo lang. Etong manipis, etong kalahati nito, hinati ko pa yan. Para lang hindi siya madikit. So, ayan, nilagay ko siya dyan sa gitna. Ayan o, makikita nyo. Ilalapat nyo lang yun doon. Ayan o. Ilalapat nyo lang. Tapos, tatahiin nyo na siya. Tatahiin nyo na siya hanggang dito. Huwag nyo isagad dito. Dito lang. So, ayan, nakikita nyo, may tape lang siyang, para lang hindi siya lumikot. So, ito, sarado yan. Sarado po yan, ha? Sarado yan. Mamaya, babaklasin natin yan kapag tapos ko na tahiin lahat yan. Napasadahan ko na. So, ayan, natahi ko na siya. Hanggang dito. Ayan. Tapos, ito yung kabaliktaran yan. So, ayan, makikita nyo, yung tinahian. Ito, tatastasin to natin ngayon. Tastasin nyo lang siya ulit dyan. Kaya wag nyong ilalak to. Ayan. Para mabuksan lang ulit yung zipper. Dahan-dahan lang kasi baka matastas nyo naman yung hindi dapat matastas. Ayan. Ayan, dire-diretso lang yan.
So, ayun, tapos na. Natastas ko na siya. Katulad ng ginawa ko kanina. Ayan, bukas na siya. Ayan, bukas na siya. So, ganun lang kasimple. Maglalagay na tayo ng belt. So, dito. Tapos, konting pasada na lang sa laylayan, tapos na. So, ayun, ang nilalagay lang natin ngayon ay belt. So, eto, ang sukat ng belt na ginawa ko ay, ayan, 4.5. So, ang pagtatahi niya, hindi ko siya sinagad dito, no? Andito lang siya sa ibabaw. Ayan. So, malayo ako dun sa, ano, ayan. So, ayan. Tinahi ko lang siya ng ganyan. Ang lapad niya ay 1 inch. Kulang-kulang 1 inch yan. So, ganito siya kalapad kasi ipapalaman pa natin siya sa kabila. So, ayan, tinahi ko na siya. Palibot yan. Palibot. So, hanggang dun sa dulo ng may zipper. So, tatahiin na natin siya sa kabila. So, ayan, makikita nyo, linupi ko lang siya. Ayan, o. Linupi ko lang. Tapos, may excess ako dito. Kasi yan yung paglalagyan ng lock natin. So, ayan. Tapos, tatahiin na natin siya. Palibot. So, tara, let's. So, ayun, natahin na natin siya. Dodoblehin na lang natin yan. Tatahiin pa rin natin yan dito, papunta dito. So, tatahiin natin yan ng palibot. So, ayun, tapos na natin. Tapos na tayong maglagay ng belt. Ayan, tinahian na natin siya. Palibot yan. So, ayan yung ano. So, ito na yung harap niya. Ayan. So, ayan. Kailangan nyo lang tibayan ng inyong tahi. So, nakadouble naman yan. So, ayun. So, ayun. Tapos na yung ginawa nating palda. So, ito may may adjustment to. So, kung makikita ninyo, may tinahi ako dyan na mano-mano. Ito. Ayan. Kasi, just in case na tumangkad pa yung bata, pwede pa niyang magamit yan. So, ayan. Mano-mano ko na lang yan na tinahi.